natin, dapat ma-stable natin yung ano na yan, yung reading. Pagka hindi mo stable ang reading na yan, tablay yun. Kulang na lang yata, baba makina eh. Halos lahat na, binukusan eh. Ayun oh, para i-check. Yung kaninang madilaw-dilaw, ayan na siya oh. Sobrang puti na niya. Kasi minsan namatayan ako eh, duda ko dito yun eh. Good morning! For today's video ay pupunta lang tayo dito sa may Bustos, Bulacan para magpa full maintenance ng ating motor. Sa katagal-tagal ng panahon, ngayon lang siya mami-maintenance. Kaya love na love ko tong motor na to kasi sa loob ng 80,000 plus, kahit na hindi ko siya pina-maintenance, hindi niya ako inaberya. Never siyang naaberya. So dito tayo magpapa full maintenance kay Kaworkski sa Bustos, Bulacan. So maraming gagawin sa motor natin. Mamaya itatanong natin sa kanya kung ano-ano yung mga gagawin. Ang dami niyang kasama sa package niya. So gusto ko sana kanina maaga ako para makita natin yung pagbubukang liwayway. At saka para iwas na rin sa traffic. Kaya lang anong oras na rin ako nakatulog eh. Na-excite yata ako. Kaya anong oras na rin ako nagising. It's 7:26 ng umaga. Alright, so let's continue sa biyahe natin. Medyo bad trip lang kasi wala na naman palang audio yung mga video na nakuha ko kanina. Pero okay lang, tutuloy na lang natin dito. Sana may audio na to. Kailangan ko na talagang bumili ng bagong mic lapel. Asa na tayo? Cockpit Arena, finding best route. Ano yan? Walang signal? Okay. Naka wifi siya. Kaya naman pala nag-connect ako eh sa GoPro eh. Oy, malapit na tayo. 6.8 km na lang. Sarap talaga pag walang traffic. Tuloy-tuloy lang yung biyahe. Lalo na pag nasa kondisyon yung motor mo. Mamaya nasa kondisyon na to. Kasi papakondisyon nga natin, diba? Ayun, may palaisdaan dito. Wow. So 600 meters turn left tayo, sabi ni Google. At meron na lang tayong 4.3 km away from Kaworkski. Ang sarap magbumakbak dito ah. Ang sarap gumaspol dito ah. Ang lawak ng daan. Naka-asfalto. So kahit hindi tuloy-tuloy, pero makinis pa rin. Hindi siya yung may mga butas-butas. Saan tayo na ito? Diretso pa, liko. Ano? Labang ano dito, bypass. Meron yata ah. Dito tayo, try natin. Hindi, ito na tayo. Huwag na matigas ang ulo. Yan ka na naman eh. Pero may bypass, parang may daan doon na ano. Kaya lang baka magpabalik-balik tayo mamaya eh. Kaya diretso na tayo. Doon na tayo sa tinuturo ni Google. Slide right tayo dyan. Doon sa ilalim tayo ng tulay, dadaan yata. Kaliwa tayo dito. Alright, so dahan-dahan lang tayo dito kasi hindi ko alam kung saan yung banda dito eh. Ang sinearch ko lang yung katabi niya, Cockpit Arena, Bustos, Bulacan. So pag medyo malapit na tayo doon, hanapin na lang natin kung saan banda si Kaworkski. So 300 meters, makakarating tayo ng Cockpit Arena. At nandun na rin yun sa tabi nun, or sa kaharap yata nun. Ayun oh, yung cockpit oh. So yung ang paggawa niya, asan yun? Eto, yun, nakita rin. Ang dami na rin nagpapagawa. Dami yata nakapila. Oh my goodness. Ayun o, si Kaworkski oh. Maba na to. Bro, mukhang marami tayong customer. Papa full maintenance sana ako eh. May slot pa ba? Marami naman po. Mga
basic lang naman pa gagawin na yan eh. So maghihintay na lang ako, no? Okay, sige po. Okay. Full maintenance po yung gagawin mo po sa NMAX version 1 po yan, di ba? Opo. Okay. Sige po. Hintayin ko na lang, no? Thank you. Oh, may sticker pa ako dito. Malas ni Boy, nawala. Ano ba meron dito eh? Makasama po ako sa record na. Pero pangit na sticker to eh. Ito yung pinakauna kong sticker eh. Okay lang po. Naka-record nga. Record yan. Ang pangalan mo? Yun, no? Thank you. Kayo pala yun? Yung Oo. ano yun? So sinisimula na yung pag-doktor sa motor natin. Ano tawag dyan sa ganyang process ko? Diagnose. Ano yung mga makikita natin dyan? Parameter po. Parameter. Goods naman. Goods naman, goods. Sa degree. Yung ano niya, yung parang ang tawag History, doon. may dalawang history. Oh, may dalawang history. So parang issue ganun. Yung problema sa ABS niya. Yung error po. 40 to sa ABS yan. Dalawa signal. Nawawala na, di na po ba nawawala ABS na? Pero gumagana naman siya eh. Pagka medyo nalulubak, pag nalulubak ako, pagka bigla akong nagbi-brake, nararamdaman ko siya eh. Yung ABS niya po na Yung- indicator sa Yung indicator niya okay pa naman. nawawala po. Oo. Baka ano lang, baka history lang naman eh. History lang. Kasi yung isa po ay high idling. Ibig sabihin, nagkaano siya, nagka-problema siya, tapos nawala lang, ganon. Parang Parang ganon. nalabak siguro kayo po kasi. Oo. Pag po ba pinapalitan ng brake pad po yan, binubuksan po ba yung Hindi. Hindi ko pa siya napalitan ng ano eh. pad? Ay, ano, yung display. Pero yung brake pad niya, ako lang nagpapalit. Binubuksan niyo po ba itong... Hindi. Yun din po nagkakaproblema. Doon niya. Kailangan to ba nagpalit ka ng brake pad, matik ko, bubuksan nyo to. Tapos, bago nyo i-press yung system na Pero napagawa ko siya dati, ginanon. Kaya lang nung ako na yung nagpalit-palit, wala nang ganon-ganon. Wala ilang beses na po yung palit. Parang hindi ko na maalala. History lang naman po, pero kung hindi na po siya nawawala yung ano, at andyan na lang po palagi, eh may problema na po yun. Oo. Pero okay pa naman, history pa lang. Babypass naman tayo. No? So ito idol itong ano kasi, itong oxygen sensor, napakahalaga na yan sa motor natin na dapat stable lang ating ano, ang ating reading. Pagka yan, galing siya sa 70 tapos biglang bagsak ng 0.08, gano'n, sablay yan. So ang mga tamang chine-check up natin madalas ay yung ating fuel injector at saka yung oxygen sensor. Kasi normal lang naman na tina-timing natin ng valve clearance, throttle body, tapos spark plug, at yung fuel injection. Normal lang naman na tina-timing yan, pati yung may magneto ano. Pero ang madalas kasi na hindi na-encounter ng iba, nasa oxygen sensor ang problema at saka injector. Ngayon yan yung pe-perfectin natin. Pag na-perfect natin itong parang AFR natin kasi ito eh, kung mapapansin mo yung AFR niya sa mga sabay. Pero white band lang yan ha. Yung pumupula-pula na yan. Yung pumupula-pula na yan. Yung... Dapat hindi siya pupula, no? Hindi naman, okay lang na pumula yan. Okay lang. Ibig lang sabihin, bagsak na si reading ng oxygen sensor mo. Dapat nga oxygen sensor hindi dapat pumula yan. Oo. Kasi siguro sa tagal na rin kasi yung takbo niya kasi nasa 80 plus na eh. Ang nagiging problema ng oxygen sensor natin, Tawa si brother. ba't nagkakaproblema oxygen sensor natin? Madalas yan sa katagalan ng unit. Tapos Kaya hindi ko nga- pa siya napapa-maintenance. Yun, isa pa yan. Ilang order na to? Yung palagi ko lang mini-maintain dyan, yung gulong, yung langis. Mga regular. Ang order niya ay Opo niya ay ilan na ba? 84? Alam ko 80 plus na yun. 84 ang natandaan. Huwag na kayo magsama magka-problema. So pwedeng magka-problema rito bro yung yung ating injector. Number 1 na yan. So i-demo na lang namin sa'yo para ma-idea ka kung ano talaga naging problema. And then dapat ma-stable natin yung na yan, yung reading. Pagka hindi stable ang reading na yan, okay lang yung magbaba siya ng 2, 3, 4, 5. Huwag lang yung galing siya sa 80 tapos bagsak siya ng 0.0, tablay yun. Yan yung aayusin natin. Ito Pero ang maganda dyan, magagawan mo naman ng paraan yan. Siyempre, maayos natin yan, di ba? yung paraan, yung about dyan sa need talaga palitan ng pyesa.
palit talaga pyesa. I-demo naman namin sa iyan eh. Pagka po Pagka hindi na nagawa ng paraan, palit talaga palit na. tayo. Oo. So sa Yun ang injector, masakit sa doon. injector pa lang, talagang na yan. Talagang palitin na to. At saka yung napansin ko sa kanya, lumakas yung gas. Ayun. Kasi kaya- dati nakaka 40 plus pa ako eh. Ngayon nasa 30 na Kaya lang. po kasi lumalakas na gas, hinahapon natin kasi power. Hindi na siya responsive, kumbaga malata na yung hatak ng motor natin. Pagka Oo. piniga natin, pagka piga natin, dapat yan arangkada siya kagad. Ang problema, sinasagad lang ng piga bago lang siya marangkada. Magas yun pagka ganun. Hindi ba yun dahil sa panggilid kasi ano na Pwede rin rin, pwede rin. Pero ang pinaka number one talaga dyan bro, yung timing. timing. Pag wala sa timing ng engine, malakas talaga sa gas. Saan So, yun maraming makikita natin yung timing? Ayan na. Nasa Makikita natin, oo. sa ano Pag tawag doon? dito Injector? sa oxygen sensor lang kami bumabase. Oo. So syempre normal lang naman ang ating ang RPM. So yan naman mga popular naman yan, alam na ng marami yan. Pero ang talagang sikreto diyan para ma-timing natin, oxygen sensor. Pero napakadaming ginagawa, hindi yung basta-basta. Oo. So diyan na pumapasok bro yung ating maintenance, yung lahatan ng trabaho. Kaya nga gusto ko Sa full engine. maintenance eh. Basta dito sa main shop namin bro, lahat ng standards, yun talaga inaaral natin para mapatino. So, magbe-base na lang tayo bro sa sa finish. Pagka yan nangyari, kayo po makakapagsabi kung talagang lumakas yung lunig nyo. Yun. Wala tayong ibahin dyan. May maintenance lang natin, ang itatama lang natin yung parameter. Pag natama natin itong parameter natin, yung dalawang namumulan na yan, okay na po yan. So, yun po yung tatarget. Yung mga lilinisin naman, basic na lang yun eh. Yung mga kagaya ng mga... Lahat po yun ng mekaniko, alam nila yun. Oo. Ang problema, meron pang basta. Ikaw na bahala dyan. Alam mo yan eh. Oo, wala akong alam dyan. Hello, Ben. Na yan. So, ang gagawin muna namin, baklas muna lahat yan. And then, lilinisan muna natin. So, bago tayo mag-umpisa ng trabaho dito, kailangan yung paligid ng makina malinis. Ang kagandahan doon sa Kumbaga amin, deep clean na rin siya. Pag kami naglinis dito, hindi throttle body lang ang malinis. Lahat yan lilinisan natin. Yun ang maganda Ang doon. pinaka-best. Okay. Very good. So sisimulan na natin to. Sisimulan na pala nila.
dito naman tayo sa tawag nito bro, Throttle body. throttle body. Yan ang gusto ko makita kung gaano na yung kaitip. Isa rin yan sa dahilan ba't lumalakas sa gas, di ba? Pero syempre ngayong araw malilinis na yan. Ano pa naman, hindi naman karamihan. Hindi naman karumihan. Ayos ah. Dito marumi. Ano yung tawag yan? Injector. Hindi, IEC. ISC. So hindi naman daw karumihan. So, nagtataka lang ako sa ganong takbo niya. 24,000 plus. Hindi pa siya ganun karumi. Eto, ano naman tawag dito? Manifold. Yung manifold niya. Medyo may kadumihan na rin ah. Dito banda. Hindi rin. Parang konti lang din. Ano, may makikita ka pa rin malinis eh. Malayo na ilang degree. Yung spark plug no. So ano nito, palitin na. Palit na. Di ba maganda yung iridium? Meron kami dyan, G-Pop. Iridium. Yun yung maganda. Kasi minsan namatayan ako eh. Duda ko dito yun eh. Spark plug. Ano? Anong balita dyan? Dumi. Madumi. May chichik to ng maganda sa doon pa rin sa diagnostic tools. Pero sa kangko medyo pudpud na. Anong mangyayari dyan? Palit? Pag Meron ka niyan? yung injector okay, yan ang may problema. Oo. Pero pag injector, minsan nagkakasabay yan. Kamusta naman yung parte dyan? Goods pa? pa. Goods pa. Malaga ka naman yata sa langis. Oo. Langis lang naman yan. Pag nangitim yan, ibig sabihin na tuyo. Pero hindi naman siya nangitim no? Kaya goods pa, syempre. Hindi ka naman yata tuyo eh. Nalagaan ko yun sa langis eh. Medyo maitim lang talaga yung ano, yung Sa tagal langis. lang yan. Oo, sa tagal lang. Pero kung titingnan mo dito, ayun o, malinis po. Maputi pa, maputi. Ayos. Kulang na lang yata, baba makina eh. Halos lahat na, binuksan eh. Ayun o, para i-check. Ayun ang kagandahan, di ba? Yan ang full maintenance. Hindi ba yan nahalo sa langis bro? Sa loob? Hindi. Tatagos yan doon din sa tambote. Sa Pero tambote din? pupugahan ko ng hangin ulit. Nililinis lang natin ito para pa siya sariwa ulit. Oo. Yun. May balik. Bagong bago ulit. Parang bumubula siya, no? Oo, ibig sabihin marami. Ganyan pala yun? Epekto ng dumi yan? Oo, yung galing sa yung alikabok. Grabe ah. Luminis yung ano, kanina maitim yan eh. Grabe. Ang ganda ng panlinis na yun eh. Puputi rin to. Papuputiin natin ah. Medyo may ano na rin pala siya. May bakas na siya ng langis. Ayan oh. Ito lang hindi namin dinobonot sa sabi. Anong tawag yan? IEC. IEC. Masailan ba yan? Yung silan, lolo ko yung minor. Dyan yun. Ibig sabihin, yung langis na nilalagay natin, pupunta yun dito. Oo. Dito dadaan yun. Oo. Ayan, dyan. Tapos papasok dito. Kasi ito umiikot to eh. Dito papasok niya. Oo. Bubuga siya doon. Bubuga. Ayos Pero dito, inano mo lang, binugahan mo lang. Maitim yan kanina eh. Yung kanyan, ito yun. Oo, ito yun eh. Maitim yan kanina eh, pero binugahan lang. Sobrang linis na niya. Parang bago ulit. Kaya naman, yung tawag naman dyan. Throttle body. Yung throttle body na. Oo, dito nakasalpak yung IEC. Ano, madumi na. Yung kaninang madilaw-dilaw, ayan na siya. Sobrang puti na niya. Yan ang maintenance. Yan ang linis, di ba? Grabe. Yung throttle body niya na mga itim-itim na kanina. So, ano, sobrang linis na rin. Alright. Grabe. Galing. Ang galing.
Alright, dito na tayo sa Magneto na bagong kulay. Yun yung poging-pogi oh. Dapat ganyan na idol. Oo nga no. Anim, di ba? Kanina 4 lang eh. Ibaba mo nga boy, yun sa walang tinamaan. Ako po, tutulin na yan. Basta man. Anak ko ng tita ko. Ayun oh. Diba? Anong epekto niyan pag nagkulang yan? Malata. Kaya pala. So pinalitan na rin natin ng injector. Ito yung dati niyang injector. 4 na lang yung buga. Dapat kasi 6 yan eh. So pinalitan siya ng bago. Kasi hindi na siya madala sa linis-linis. Mahirap din yata linisin to eh. Okay. Hindi na kaya ng ito ay cleaning. Yung Magneto na ibalik na rin oh. Bilis ah. Vlogs na. Dumadrop. Ibig sabihin may tama rin yung ano, Yung oxygen sensor. oxygen sensor may tama rin. Palitin na rin. Yan yung mga dapat palitan, yung mga no choice na Oxygen. oxygen sensor. So Oxygen sensor. papalitan na rin. Ito yung coolant, nilagyan na rin. Bilis ah. Kumain lang ako ah. Nagawa agad. Wala pa, ngayon pa lang. Ngayon pa lang ito na maintenance. Sa katandaan niya eh, ngayon pa lang. 80 naman, sulit. Panalo na no. 84 plus. Panalo na yan. Mahilig pa yata kayo mag-long ride. Oo, naano ko to eh, Visayas Loop. Ano ang pangalan ng pang cleaning na yun? 40-40. Saan yun nilalagay? Sa gasolina. Kaya Okay. ang gagawin mo, kuan lang. Papaandarin mo siya ng katulad ng gagawin natin yun. May gamot natin na nagawa na namin. 800 ml na, 750 ml na gasolina. Tapos 50 ml na panglinis. So nilagyan nyo yan ng gamot ngayon. Ang gagawin ko dyan, pauubusin ko muna yung gas bago ako magagas ulit. Or pwedeng haluan ko na. Pwede ba magbe-blink yung kuan? Yung gas. Kuan bar, oh. Pwede na yun. Hindi naman likatan na. Oo. 51, 53, 55. Stable. Stable na. So yan yung goods. Yan. Yan. Kanina sobrang likot. Papainitin pa natin ng konti. Maalis kanina eh. So pag uminit yan, pupula yan. So yun. 80. Yung engine temperature. 80 na. 80. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 57. Simo. Stable na. Ano lang siya. Bye! 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 Pa! Ganito, magaling kang kabuka-buka. Okay, so yung base ko sa sinasabi sa'yo kanina, di ba biglang baba siya na 0.0. O yan. Ngayon po ba meron na? Meron pa? Wala na. Oh, wala na. Yung pula, wala na. So ibig sabihin po, ayan, tumama na 14 to 15, okay po yan. Sa standard ng mga Yamaha natin, yan po ang reading niya talaga. So isa yan sa number 1 na tinatiming natin. Pero napakadami pong ginagawa sa motor na yan. So nakita mo po yung mga ginawa, diba? Ang dami. Lahat yung kailangan gawin para matiming natin lahat to. Hindi dapat mapalitan pyesa, dapat mapalitan para sigurado. Sa makina lang po, hindi kasama yung CVT ron ha. Pag Apo. magta-timing ng engine. So ngayon, na-timing na po natin yan. Ang magiging makukuha nyo po dyan na Benefits. performance dito sa ginawa namin is responsive. Pag pinigyan nyo po yung throttle nyo, mas response po siya. Napakalayo doon sa dati nyo. Yung dati yung Parang malata. rito, malata na kasi dati. Yan ang pinaka best. Kita nyo po doon, ganda. Tsaka hindi na pumupula. Hindi na rin nagse-17, di ba? Kaya nagse-17 siya. 16 to 17 kanina. Ito yan sa mga tinatiming natin. Oxygen sensor, AFR. Dito sa diagnostic tool yung band sensor rin yung mga pinalitan natin. Tapos, pagka okay na, itong ginagawa naman natin yan sa FI cleaning, di ba? Pinakita po ba sa inyo yung additive yung nilagay? Hindi, pero sinabi niya. Ayun. Kumain ako eh. Yung additive na yun, yung isang bote na gano'n, kaya niyang supplyan 150 ml
na Gas. 50 liter na ano na gasolina. Eh ang nilagay namin 50 ml tapos sa 750 ml lang yung gas. So bali 800 ml lang kasama na yung additive. Napakapuro na yung bro. Kaya ang malilinis po na yun, di-injector mo, okay na po, diba? Ang malilinis na lang po na yung chamber. So para naman po malinis natin yung chamber, papanda rin natin siya sa 1 hour, 45 minutes o 1 oras ang gagawin po natin. Oh, diba? Okay na. Okay. So alright, so papalitan na rin natin siya ng Sun Racing kasi yung pulley ko may tama na. So eto, another sakit sa bulsa. Pero mas safe naman kaysa sa gumamit tayo ng may sirang pulley. May tama na anumang oras pwedeng mabasag. So papalitan na rin natin for our safety at para sa magandang takbo ng ating motor. Sun Racing pulley set. Right. Okay. Manigurado na tayo sir, Oo. natin gawin yun. Kaya nga kasi baka mas lalong lumaki yung gastos ko dyan. Yung doktor, yung bola na yun, huwag natin ikabit. Sige oh. May tama yun eh. Oo. Baka i-damage siya lang dito eh. So ito na lang gagamitin nating bola dyan. Yun na lang basos na lang. At saka ito. So magkaibang kulay no? 13 grams tsaka 12 grams po kasi yan. Magkaiba. Combi yan eh, combi. Kombi. Natutulin ako dyan. Racing ako dyan. Alright, so dito naman tayo sa disc brake habang pinapainit yung makina. Sana pasok yung nabili kong Shopee Racing na disc brake. So fuel injector, nagpalit na rin tayo. Ayan, Thailand speed tie na fuel injector. At saka spark plug yata to. Spark plug, nagpalit na rin tayo ng iridium na spark plug. At saka ito yung nilagay, coolant pala to. Dalawang coolant. Nagpalit na rin ng coolant. Ito pala yung spark plug. Yun, spark plug. G-Power. Sakto ba? Yun, sakto. Parang hindi yung butas ng isa. Testing natin para malaman. Parang sakto, parang hindi. Ano, sumakto. Tatabas tayo ito. Tatabas. Ito. Pwede ba yung tabasan lang? Dito babawasan mo. Sige. Buti na lang dito ko pinakabit. Kasi kung sa bahay wala akong pangkabit ay pangtabas So yung disc brake na nabili ko hindi sakto, kaya tatabasin natin yung butas para pumasok yung tornilyo. Ayan kung makikita mo, hindi pasok yung tornilyo. Layo. Nagawa na ng paraan ni, pangalan mo gano'n? Ariel. Master Ariel. So nagawa niya ng paraan, naipasok niya. Iba yun. Pwede na yan. Poging-pogi na yung disc brake natin. Thank you, balikan bukas ha. Ayos, poging-pogi oh. Alright, so dito naman tayo sa rear. Tingnan natin kung pasok yung plate dito. Kung hindi, syempre, tabas ulit. Dito naman sa kabila yung pulley set natin. Tinitira na rin ni Master. Sun Racing pulley set. Sige, sige na, okay. Yes. Alright, so iti-testing na natin yung kinalabasan ng pagpapapuli maintenance natin. Sarap niya dalhin Medyo naging responsive siya kaysa sa dati na medyo malata. Yan sarap Search natin yung daanan kasi syempre hindi ko naman kabisado dito Syempre mag-home lang tayo dyan. And start.
Okay. Doon pa rin niya tayo pinapadaan sa dinaanan natin kanina. Mas maganda nga rin eh. Kasi ang lawak ng daan doon at saka makinis. Pwede tayo mag top speed doon. Try agad natin. Yun oh, ang bilis ng mga to. Konting piga lang. Hey! Hey! Crossing yan, men. Hinahinay lang. Yan oh. May mga tumatawid din eh. So this is it. Pwede tayong gumaspol dito. Open, wala tayong kasabayan. Kaya i-try natin kung hanggang saan to. 90, 91, 94, 96. Ayun lang, may sumalubong. Pero okay lang yan, isa lang naman eh. 102, 105, 107, may mga kasabay na. Kaya baba na tayo. Meron pa eh, may natitira pa eh. Kaya siguro nitong tumakbo ng 250cc. Oh my goodness, sarap niya dalhin, men. Yeehaw! Oh, parang ang gaan lang niya eh. Ang gaan niya lang makarating sa 100 plus. Hindi siya yung pigang-piga ka na. Hindi kaya dati na bago ako maka 100 plus parang ubos na ubos yung throttle. Ngayon medyo may tira pa. Ewan ko kung medyo lang yun or malaki pa yung tira kasi malalaman natin yun pag nasagad eh. Eto, open dito. Kaya natin gumaspol. Let's get it on. Yeah. Woohoo! 102, 103. 106. Na-orange pa, may tira pa, 110. Pero dati nakuha ko dito 120 doon sa C6. Wala, may karbada, may crossing. Hindi natin mauubos dito yan. So try na lang natin sa susunod pagka meron tayo sa mga rides natin. Kapag nakakita tayo ng open, try natin yung top speed nito. So may babalikan lang ako doon kay Kaworski. Yung battery ng Hero 9 ko, nakalimutan ko doon. My goodness, buti na lang medyo malapit pa ako. Hindi pwedeng hindi natin kunin yun kasi wala tayong battery sa ating GoPro Hero 9. So kapag pala pumunta kayo dito at nagpa full maintenance kayo, dapat may dala kayong extra money. Kasi sa full maintenance, doon talaga makikita yung mga problema, yung mga paliting pyesa. Kasi lahat, i-check lahat, bubuksan. Yung hindi na lang yata binuksan yung makina, kulang na lang baba makina eh. So syempre pag binuksan lahat yon, pag chinek lahat yon, makikita yung mga may damage doon. Kagaya nung sa akin kanina, pinaliwanag naman nila at nakita ko naman talaga na palitin naman talaga. Kaya kung gusto nyong magpa full maintenance, maglaan na lang kayo ng extra para kung sakaling may mga paliting pyesa na rin kayo, lalo na sa mga matataas na odo na, eh malamang sa alamang meron talaga at merong papalitan dyan. Kagaya sa akin kanina, pinalitan yung injector kasi yung buga nya, yun yata yun, yung bumubuga, injector yata tawag doon. Imbis na 6, 4 na lang yung bumubuga, yung dalawa barado na. So pinalitan siya, worth 1,000 din yun. Tapos yung anong tawag doon, oxygen sensor ba yun, worth 1,200 yata. Tapos yung pulley set ko, ano na rin, kinain na rin ng Dr. Pulley na bola kasi ewan ba't kinain, pero numipis na. Yun nga, anumang oras pwede na siyang bumigay, pwede siyang mabasag. So
pag nabasag yun dun sa loob habang tumatakbo ka, eh mas lalong malaki pa yung gagastusin mo. Kaya pinapalitan ko na rin siya. Worth 2.7 din yun. Tapos yung labor pa sa full maintenance na 2.5. So at saka yung mga coolant pa. Tapos nagpapalit pa ako ng bearing sa unahan kasi alog na. Naririnig na nga pag inalog yung gulong. Tapos ano pa ba yung mga pinalitan kanina? Inabot din ako ng 8,400. Okay lang, ganun talaga. Ginusto mo yung magmotor eh. At saka laki na rin naman ang pakinabang ko sa kanya bago ko siya ginastasan ng 8,400. Simula nung nabili ko siya, ngayon lang siya napa-maintenance. Kaya panalo na rin. Diba, sa ilang taon ko siyang ginagamit. At sa kung saan na ako nakarating. Hindi niya nga ako inaberya eh, diba? Tapos ngayon gagastos mo siya ng ganun lang, eh hindi na alugi, diba? Panalo na. At siguro hanggang dito na lang yung vlog na to. Sa mga sumubaybay at sa mga gusto pang makakita ng mga vlog natin sa susunod, don't forget to hit the subscribes button. Kasi syempre balak din natin mag-vlog ng mga gala natin. Like, basta marami akong gustong puntahan na magagandang lugar. So syempre, iba-vlog din natin yun. Why not, diba? Meron naman tayong GoPro. So okay, takits na lang ulit tayo sa susunod pa nating mga vlog. Ingat sa atin lahat. At kita-kits uli sa susunod nating mga vlog. Time to go.